Nanay Hansel, binisita ang manugang at dahil doon Kalingap Edu, bumuti ang pakiramdam. Yan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Pampaludon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po, kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun na nga po mga kalingap, sa kabila po ng nararamdamang sakit ni Papa Eds, ay marami pong natuwa dahil po naging usap-usapan yung paghatid at pagsundo niya kay Bibi Viancy doon sa kakatapos lang na birthday celebration ni Joy Diwata. Maraming naka-appreciate doon sa kanyang ginawang paghatid at pagsundo. Alam naman po natin sa kasalukuyan ay talagang masama yung pakiramdam ni Papa Eds. Nahihirapan siyang huminga, masakit yung kanyang likod, yung kanyang buong katawan. At sa kabila nun ay nagawa pa rin niyang mag-effort para kay Bibi Viancy. Talagang ipinakita niya na hindi lang basta ka-love team lang si Viancy. Talagang pinaramdam niya, kahit din po sa atin, naramdaman natin na talagang sobrang special ni Viancy sa kanya. At dahil nga po masama yung pakiramdam ni Papa Eds ay minabuti nila na hindi natapusin yung birthday party. Sabay umattend at sabay ding umalis ang Edsy. At kung ako din naman yung nasa posisyon ni Viancy, ay ganun din po yung gagawin ko. Lalo pat alam kong masama yung pakiramdam ng kapartner ko. At yun nga po mga kalinga, pagdating po ng Edsy doon sa mismong event ay marami pong nagulat dahil nga po ang ina-expect nila ay hindi makaka-attend si Papa Eds. Pero laking gulat po nila na magkasama ang Edsy. Lalo lang pinakita ni Papa Eds na talagang sobrang mahal niya si Viancy, na talagang kahit anumang balakid yan, anumang sakit ang kanyang nararamdaman. Basta mabigyan lang niya ng pansin, makagawa lang siya ng effort para kay wifey, ay talagang gagawin niya lahat, talagang hahamakin niya lahat kahit ano pa yan. Talagang solid din magmahal si Papa Eds. Marami mang issue na binabato patungkol kay Papa Eds ay pinatunayan niya na mali yung iniisip ng mga tao sa kanya. Talagang pinatunayan niya na sobrang mahal niya si Viancy at walang makakatibag sa Edsy. At sa kabilang dako nga po mga kalingap ay hindi po magpaawat si Papa Eds at kahit masama yung kanyang pakiramdam ay nagpupumilit daw po itong magtrabaho. Talagang hardworking si Papa Eds. Talagang nagpupumilit po siya. Buti na nga lang at sinasabihan siya at nakikinig din naman siya. Nagpupumilit daw po itong puntahan yung kanyang beneficiaries na malapit lang. Pero dahil nga po iniisip din ng mga kasamahan yung kanyang kalagayan, ay inaawat nga po itong umalis para magpahinga lang muna. Kaya minsan ay masama din yung sobrang masipag dahil kahit masama na yung pakiramdam mo ay mas iniisip mo pa rin yung iyong trabaho. Kaya minsan ay kailangan din natin ng pahinga, lalo pa kung yung ating trabaho ay puno ng stress, puno ng pagod, ay talagang minsan ay bumibigay na yung ating katawan. Pag sumabay pa ang puyat, ang sobrang pag-iisip, lahat na, nagsabay-sabay na at pabago-bago din yung panahon ay talagang minsan yung katawan na natin ang sumusuko. Ika nga, I love yourself, 'di ba? Iisa lang ang ating buhay. Kailangan i-treasure natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ni Lord. Kung kailangan nating magpahinga, ay ipahinga po natin yung ating katawan, 'di ba? Yung katawan natin ang ating kayamanan. Ika nga is health
is wealth. Kaya para kay Kalingap Edu, kalma ka lang Papa Eds. Naku po, no? Ang work ay nandyan lang yan, hindi po yan aalis. Pero yung ating katawan ay wag po nating pabayaan. Dahil ang ating katawan, no, yan ang ating puhunan para kumayod pa tayo sa susunod na araw, para magpatuloy pa sa susunod na bukas. At yun nga po mga Kalingap, ay nagpa-check up na po si Papa Eds at negative yung result. Wala pong findings, no? Wala pong makitang ano paman. So, wala pong sakit si Papa Eds. At ang sabi nga daw po ay ito lamang ay lamig sa katawan. So, nag-research po tayo ng kaunti mga Kalingap. Ano ba yung lamig sa katawan? Bakit ba tayo nagkakaroon ng lamig sa katawan? Ang lamig daw po sa katawan o tinatawag sa Ingles na muscle spasm ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makakilos ng maayos at feeling natin mabigat ang ating pakiramdam. So, ang sintomas po ng lamig sa likod ay isa na po dito yung hirap makatulog. Kapag hindi natanggal ang lamig sa ating likod, nahihirapan tayong makakuha ng komportableng posisyon sa pagtulog. Paninigas ng ilang bahagi ng ating katawan, pakiramdam na parang may naipit na ugat, hirap kumilos at parang mabigat ang ating pakiramdam. Tapos, yung pong mga sanhi ng lamig sa likod ay ito daw po yung mali ang postura. Kapag mali po yung postura, naiipit yung ating muscles o nagkakaroon ng muscle contraction o spasm sa ating katawan. At kapag kung tayo naman ay stress, tuwing tayo ay nakakaramdam ng anxiety or stress nga po, nagiging aktibo ang stress response sa ating katawan. Kaya nagiging tense o naiipit ang muscles. So, mas mainam po talaga mga Kalingap kung tayo ay nakakaramdam na ng kakaiba sa ating katawan, ay magpakonsulta na agad tayo sa malapit na ospital or magpakonsulta sa doktor. Meron nga po tayong kasabihan na daig ng maagap ang masipag. Maganda na yung naaagapan agad kung ano man yung sakit na meron tayo kaysa yung hayaan lang natin. Ano po? Kaya kahit sino pa man po sa atin mga Kalingap, ay mahalin natin ang ating kalusugan. Ano po? Ingatan natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At yun na nga po mga Kalingap, ang maganda lang po sa nangyari ay napabisita po, napadalaw po si Nanay Hansel, yun pong mama ni Bibi Viancy sa kanyang manugang, sa kanyang magiging manugang. Siyempre, hindi rin naman naiiba si Papa Ed sa pamilya Batalero at itinuring na rin po nila itong isang miyembro ng pamilya. Alam naman po natin na pag po pumupunta si Papa Eds doon sa bahay ni Viancy ay palaging bukas ang pinto para po kay Papa Eds. Kaya agad naman pinuntahan ni Nanay Hansel ito pong si Papa Eds para po mabisita, para po malaman kung ano ba yung lagay ni Papa Eds. So nakakatuwa po para po sa ating mga supporters na makita natin na maganda po yung samahan ng magulang ni Viancy at ito pong si Papa Eds, yung pong magiging manugang ni Nanay Hansel. At matik na, pag po meron tayong binibisitang may sakit, ay meron tayong dalang mga prutas. Ano po, mga kung ano-anong magpapagaling doon sa taong may sakit. Kaya kung ano man yung dala ni Nanay Hansel, sigurado po ako na magbibigay yon ng kalakasan sa katawan ni Papa Eds.